Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. In 1 Timothy chapter 6 verse number 17 down to verse number 19. Kung basahon din sundi sa inyong mata. It says, "Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, and that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life." So dunay warning atong pagtagad karon dinhi. 7 dangerous warning about wealth or riches. That's why sa ato ang gibasa diha naggranayon sa verse number 17, di man pulong sa Ginoo, nor trust in uncertain riches. So gihatagan kita og warning or admonition pahimangno sa alagad sa Ginoo amo si Apostle Paul through his epistle nga sa isulti niya diri, do not trust in uncertain riches. So dunay tendency nga ang tao mo'y saligan sa iyang kinabuhi kining mga bahandi. So that's why dunay mga dangerous warning about sa mga issue about this topic about wealth or riches. So when we think about the Bible, kung ato ang tanawon ang Biblia sa kinatibuk-an dinhi, no? Ato ang makita dinhi ang mga stories about nila David and Goliath, mga daghan kay nga mga Bible stories nga ato makita dinhi, mga well-known nga mga Bible stories nga ato ang taga-aga pagtagan nga ilado kayo, pero dili na to pwedeng kaligtaan o dili na to pwedeng i-take for granted kini nga issue nga ato ang pagadalon karon, kaya importante usab kayo kini siya. Nga naman tungod ani nga issue dahang kay napahamak, no? In fact dunay usa ka tawo nga ngitaon sa balaod. One of the case nga na-file sa iya is money laundering. Ginamit ang gituwag og pangprunta lang ba ang simbahan. Sahay kining mga religious people ginagamit lang pamprunta ang relihiyon, but behind, no, ni ana wa ta kay balog unsay gipanghimo anang matawhanan na. But that case, no, kanang nga kaso dili na siya basta-basta. Money laundering di na siya basta-basta. Buhat pasabot may tag money laundering, hugaw nga kwarta. O nang dunay gitawag og anti-money laundering, no? Para sutaon nga kanang kwartaha nga hugaw basig labhana, no? Ang mga illegal nga mga kwarta manggod nga makuha, dali ra na siyang labhan, pasabot limpyuhan. Sometimes ang mga tao nga gamit niya na pag makakuha og kwarta nga gikan sa dinaotan, ipalit nila og property. So ang kwarta nga gikan sa daotan na launder na, pasabot na hinloan na by purchasing ining mga properties. Sometimes real estate, mga
sakyanan din ha. Daghang mga properties pwedeng malonder ang sa kwarta. Mahinluan siya. Manang daw na gitawag anti-money laundering kay siya musuta kanang kwartaha. Hindi ingon nimong hinlo. Basig gika na siya sa dinautan. So sometimes ingon ana ang hitabo sa kalibutan, ingon ana hitabo sa tuang palibot, daghang mga tao nga nagagamit lang sa karelihiyon, ginamit ang ngalan sa Ginoo, but behind the scene, there are illegals, no, nga mga transaction. Wala nga as per warning sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato ning tagaan og dakong pagtagad because mauni ang nahimong kadautan sa tao. Whether we like it or not, sa Biblia o sa atong panahon karon, mauni kasagaran ang kadautan sa tao. It's good to have this thing called wealth or riches. Okay na siya, walay problema niya na. As part sa gisulti sa ato ang gibasa, nga kung naaman ka ni ana, ayaw lang sa ligi. Mo lang pahimang no sa Ginoo, just don't trust that uncertain riches. Pero sa iyang sulti din ha, ingon ang pulong sa Ginoo, but in the living God, ang imong pagsalig na sa buhi nga Dios, who giveth us richly in all things to enjoy. Yan sila, kung naa ka man ni ana, do good. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung naaman ka ni ana, be rich in good works. So, tis pulong sa Ginoo. Ug naa ka man yan, ani nga, wealth, ang akong pasabot, be ready to distribute, pasabot, andam ka nga mangyatagon ka dapat. Iyo sa diya, another thing is, be willing to communicate to those needy. Wala, dili ni siya, na naman, tungod kay, once ang maong butang, maoy mo kontrol sa imo. Ang pasabot din sa pulong sa Ginoo, ikaw ang magkontrol. Dili kay ikaw ang kontrolon. Hining butangan ni. And sometimes, ang nahitabo, wealth, maoy nagkontrol sa tao. Instead nga ang tao mo'y mo control sa wealth. Una nga, dinhi, yun sa pulong sa Ginoo, do not trust the uncertain riches. So, sa may mga warnings nga itong makita nini kabuntagon karon about this topic called wealth. So, atong makita din unang nga butang. Ang unang nga warning sa Ginoo din pito ni kabutang atong tagapagtagad. 7 dangerous warning about wealth, no? Ang sulti sa Biblia, those who trust in riches will be in danger. No? Ang pulong silang sulti will be in danger of falling. Una sulti sa pulong sa Ginoo. Those who trust in riches, ito sa pulong sa Ginoo, will be in danger of falling. Let's look at Proverbs 11:28. Tanawa sa Proverbs 11:28 sa inyong Biblia. Naigsulti ang pulong sa Ginoo din. Proverbs 11 verse number 28. It says, he that trusted in his riches. Iyon ang pulong sa Ginoo. Siya? He that trusted in his riches. According sa Biblia, shall fall. Ang pulong sa iyo nagkanayon. Muna ang warning sa Ginoo. Do not trust the uncertain riches. Because those who trust in riches will be in danger of falling. Manang sa Bible, he that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. So, ang tao nga musalig sa iyang bahandi, mapukan siya. Ngayon ang pulong siya, matagak siya.
Matagak siya posible diha sa pride. Matagak siya posible diha sa lust, worldly lust. Matagak siya diha posible sa kaning gitawag og selfishness, greed. Ito na sa unya na sa other part. Pero mo na possible. Matagak siya sa mga diverse temptation according sa Biblia. Diya sa atong gibasa sa 1 Timothy, nagisulti ang pulong sa Ginoo diya. 1 Timothy chapter 6. Kanina 17:19 to pa. Verse number 6 atrasa na to diya. At verse number 9. Verse number 8, ingon diya. 1 Timothy 6:8 to 10, ingon ang pulong sa Ginoo. And having food and raiment, let us be therewith content. Verse number 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. So dahil na warning ang Ginoo. Dapat ato ni siyang i-take heed, ato ni siyang dapat tagaan og dakong bukat kay bukaton nga naman. Warning gani ni siya. Dangerous warning, because it is possible na mahitabo sa tao. Wala man tay wealth, man tay problema na, wala man tay bahandi. But who knows, no? Who knows? Sa may masayod. Kung makabaton og bahandi ang tao. Pero sa isulti sa Biblia, as per warning sa Ginoo, do not trust. Why? Kaya posibleng mataga ka. Iko ng Biblia. Those who are rich, nining kabuntagon, even those who nagatanaw sa tuang podcast, it is a warning sa Bible nga ayaw saligi ang imuhang bahandi. Kaya sa Biblia, mataga ka sa daghan kayong temptation. Mataga ka sa gituwag litag, yung sa Biblia, a snare, dunay litag. Then you will come into many foolish decisions. Yun ang pulong sa Ginoo, and also hurtful lusts. Unya kanang tanang butang which drown men into destruction and perdition. In verse number 10, according sa mga passage, for the love of money is the root of all evil. Muna kasagaran, misquotation ang tao. Daghang mga taong mag-misquote na yung verse. Ang ilang sulti diya, tanawa, ang kwarta gamot sa tanang daotan. Dili ang kwarta ang gamot sa tanang daotan. Money is not the root, is not the root of all evil. Yung ang pulong sa Ginoo. Ang gisulti diya, money itself is not the root of all evil, but the love of money. Onay dapat diha nga makita sa tao, dili ang kwarta ang tinubdan sa tanang daotan, kundi ang paghigugma sa salapi. Munay dako kayo diha nga kamatuoran. Ang kwarta magamit na sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. But if you love it, kung imo ni higugmaon, labaw sa tanan, munay pinaka delikado. Munay gamot sa tanang pagkadautan. So, dunay tendency, yung sa pulong sa Ginoo, kung musali ka sa imong bahandi, dunay tendency nga, munay imong kalautan, munay imong pagkatagak. Daghang mga tao, natagak, ninay karon. Ano man, tungod sa kwarta. Basin nilang huna-huna, no one can touch me. I have billions, I have trillions in my bank account, no one can touch me. Pero whether we like it or not, ang Biblia nagpahimangno na, bisag unsa ka pa kadato, you will fall along the way. Kanawa sa ka-Bible character, si King Solomon, the most rich, pinaka-rich nga tao sa Biblia. Pero ang sinitabo sa iya, natagak siya. In many occasions sa iyang kinabuhi. Kaabi ang iyang pagkahagba. Tungod kay nabi siya kadato. Siya lang ang giingon sa Biblia nga dunay 700 wives and 300 concubines. Grabe ni pagka-describe sa Biblia. Pati daghan ng babae is kinabuhi niya. Kanang iyang asawa, mamit lang niya na sa isa ka
Murag every 3 years lang yan na mamit ng isang asawa. First niyang asawa, mamit niya na. Next 3 years pa. Ug liboto na yung asawa. Tinikahan ng asawa. Pero ano man na, sulti na sa Biblia, ang bahandi, resulta na siya. Muna'y posible, duna'y posibilidad, duna'y tendency, nga muna'y kahagbaan sa tao. That is why, ingon ang Biblia, nagpaimang nung siya, do not trust in uncertain riches. Sa paisulti diya, Ecclesiastes chapter 5, verse number 10. It says, he that loveth silver, that's money, shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. So, bisan pag-usaon mo, sa atong gibasa gani, for the love of money is the root of all evil. Iyon siya, he that loveth silver shall not satisfied with silver. Wa gyud katugbawan ang tao sa pagkatinuod lang. Di ka masatisfy bisag naa pa nimo tanan ang bahandi sa kalibutan. Why katagbawan ang tao na. So that's the number one warning na atong makita sa pulong sa Ginoo. Number 2, ikaduha dia nga warning sa Ginoo. Those who trust in riches will be in danger of failing. So, doon ay tendency nga mag-fail siya siyang kinabuhi. Is going to fail sa iyang desire, sa iyang gusto nga ma-achieve, sa iyang gusto nga maabtan nga lugar. For example, kung imong tan-awon ang tao, kung pangutan-on nimo, asa may imong gustong adtuan sa about sa eternity? Gusto kang matug impyerno o gusto kang matug langit? Mostly, or tanang tao, halos, una aman siguro, atheist lang guro ang gusto niya, pero mostly, ang tao gyud, 99.9 siguro sa tao, ang gusto atuan niya langit. Kaya naman po yung mga tao, nakabasa kong istorya nga, ngay gusto matuk impyerno, kaya dito daw sa impyerno, tuatanan iyang mga friendship, ang iyang mga higala, tuwa dito, mga sikat nga tao, tuwa dito. So, na po yung mga tao sirong gusto matuk dito, pero in reality, atong tagagpagtagad, majority sa tao, once imong pangutan-on, asa ka gusto matuk impyerno o sa langit, ang tubag na is langit. But, if you trust the uncertain riches, you will fail. Ang sasulti sa Biblia, naman ito. In the book of Mark chapter 10, warning ni sa Ginoo. Mark chapter 10, verse number 23. Mark chapter 10, verse number 23. It says, and Jesus looked round about and saith unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. So, doon ay interchangeable usage din sa gitong kingdom of God and the kingdom of heaven. Because at the time, when you talk about kingdom of heaven, it is also accompanied with the kingdom of God in the earthly ministry of Christ. Ang promise sa Ginoo, kingdom of heaven, at the same time, kingdom of God. Munang in the book of Mark, interchangeable ang usage sa mga praise. But the moment nga din ang mga Jewish people rejected their Messiah, the kingdom of heaven, yun sa Biblia, na move forward, and the kingdom of God was taken from them. And the kingdom of God, paabot niya diri sa gitwag body of Christ. Na yun sa pulong sa Ginoo din na, yun siya, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. In other words, sometimes, I think not sometimes, but many times, riches become a hindrance
sa pag-adto sa o sa pag-angkon sa langit o sa pag-angkon sa kaluwasan. In our gitawag dispensation, lisod sa usa ka tawo usahay many times ako nakitaan ba ang usa ka hinungdan, ang babag sa tao nga makaangkon sa kaluwasan ang bahandi. So mo ni ang gitawag usa ka babag nga makita nato sa ato ang palibot nga ang bahandi mao'y pinaka babag sa kaluwasan sa tao. And in fact, kinabuhi or sa ministry ni Jesus Christ is talking about the kingdom of God. Iyon sa dinhi sa iyang ministry, lisod sa katao nga dunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Sa ato karon nga dispensation, in the dispensation of grace, lisod sa usa ka tao sa atong panahon ang pagkabaton sa kaluwasan o ang pagtuo sa gihimo ni Kristo Jesus. Kasagaran sa mga tao na guna-una nga ang kaluwasan pwede nilang bayaran o kwarta. Sorry na lang, ang kaluwasan dili pwedeng bayaran og salapi. Ang kaluwasan gihimo na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pero kung di ka mo dawat niya kung di ka mo tuos unsay gihimo ni Kristo Jesus nga mao ang pagbayad sa imuhang silot sa sala, kay ikaw ang mubayad pero sa imuhang salapi, dunay doktrina ni ana nga doktrina sa kasimbahan nga ikaw ang magbayad dito sa simbahan para ampuan ang imuhang patay nga parente, di na mo magsilbi sa atubangan sa Dios. Ngano man walay bisan usa ka sintabo nga pwedeng makaluwas sa kalag sa tao. Gisulti na sa Biblia na makita ito sa Book of Psalms. In the Book of Psalms, ano to ni siya? Kay basin daghang mga tao nga una-una nga pwede nilang luwason ang ilang parente pinagis pagbayad o pagpaampo sa ilang mga nangamatay na mga paryente. Salmo 49, Psalms 49, iwan ang pulong sa Ginoo diya. Psalms 49 verse number 6 to verse number 8, iwan ang pulong sa Ginoo. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Atong nakita din ang pagluwas atong kalag, precious. Anong precious? It is because it is redeemed by the precious blood of the Lamb, which is the Lord Jesus Christ, according to 1 Peter. Ito makita rin natin. So, mostly ang tao nag-fail. Nag-fail siya. Failure siya to enter heaven. Failure siya to obtain salvation because of riches. Because of his riches. Una-una siyang mabayaran niya ang kaluwasan. Sorry na lang, di na madawat sa Ginoo. Number 3 nga warning sa Ginoo. Katulong nga warning dali. Those who trust in riches will be in danger not only of falling, failing, but number 3, at makita din will be in danger of favoring. Maging bias ka, kung di ka mag-careful, doon ay tendency nga imuhaning pabura ng isa, i-reject ni mong isa. That is why doon ay pahimangno ang Ginoo niya na. Tanaw to sa ituwag og Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse number 24, yon niya. Matthew chapter 6 verse number 24. It says, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon." Iyon ang pulong sa Ginoo.
So, yun ang pulong sila. You cannot serve God and mammon. Mammon is money. That's money. That's, ato na yung butang, wealth. That's riches. Yun ang pulong sila. You cannot serve God and mammon. Because ang tendency diha, kung doon na kay kwarta, pwede ang kwarta ay mong igugmaon, i-reject ni mo ang Ginoo. Pero dapat, sa kung nagsulti niya, dapat ang kwarta, dili mo kontrol ka na to. Kita ang mag-control sa kwarta. Kita ang mag-control sa bahandi kung naaman. Ngunit ang mga tao na control sa bahandi, grabe ang ilahang gitwag desire to acquire anang nga mga butang, munang bisag dinautan, buhaton lang, kay gusto makakaangkon anang gito magbahandi. Pero yung napulong sa Ginoo, maging bias kasi mong kinabuhi. And mostly ang pilion sa tao, ang pilion sa tao, God or mammon, kasagaran ang pilion sa tao, mammon. Muna sulti sa Biblia, sa atong gibasa sa taong dato, kaganina. Desod sa kataong dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. He's talking about the rich man. Yung gingon ni Kristo, sige, baligyan ta ng kabtangan nimo. Ihatag na sa mga pobre, sunod ka nako. O gito na lupay-pay ang taong dato. Failure siya, nag-fail siya pagsulod sa gitong kingdom of God. Muna din kasagaran ang pilion sa tao once tagaan mo pagpili Dios or kwarta. Kasagaran ang pilion sa tao kwarta kaysa Dios. Mauna yung realidad. Realidad na siya din nato na mausap. Manaingon sa Biblia, you cannot serve both. Di pwedeng duha imong master. Di pwedeng duha imong agalon. You cannot serve God and mammon. Because you will, possible na you will hate the one, then imong i-favor ang isa. Kung ato ang nakita sa mga history sa Biblia, sa mga story sa Bible, mas pilion gid sa tao ang kwarta kaysa Dios. Pero if you are a Christian, di na may ato ang tanawon. Ang kasanunay, kang ato ang ginapili, Dios. Nga naman, ang Dios mo'y tag-iya sa bahandi. Ang bahandi, dili siya tag-iya sa Dios. Pwede siyang mahanaw. Pero ang Dios, tag-iya siya sa tanan. Pwede kang tagaan, pwede po kuhaan. So doon na siya kagahom. Kana kung Kristohanon ka. Pero sa mga unbelieving people, sa mga taong way pagtuo, sa mga taong way Dios kinabuhi, ang kasagaran ng ilang pilion, kwarta yun, kaysa Dios. Kanang Dios niya, mabuhi, di man ta mabuhi ta, kwarta tong kinahanglan, kwarta kay ang tutian, di kinahanglan, ginoo niya, kinahanglan ni pagkaon, nga na ang tao. Muna sulti sa Biblia, ang Dios ning matawana, ang ilahang mga tiyan. Sa dunay tendency nga ang tao, ang iyang i-favor, according sa data, according sa mga biblical character na makita din, especially sa mga unbelieving nga mga tao, kasagaran ang ginapili nila ang bahandi or ang kwarta nung ka ang Dios. Pero sa mga believer nga mga tao, doon ay pagtuo sa Dios, ang ilang ginapili ang Dios. Yan naman, kasabot sila nga ang tag-iya sa tanan, ang Dios. Siya ang source, siya ang dunay kagahom, na pwedeng muhatag, siya po ang dunay kagahom, pwedeng makuha nga na. Number 4. Those who trust in riches will be in danger of prostrating. Doon ay tendency nga ang tao ma-prostrated tungod sa bahandi. Kung saan nga prostration nga itong pagtagad, ano nato sa ito, Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse number 22.
Matthew chapter 13 verse number 22. It says, "He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and become it unfruitful." So it is a parable of the seed, the sower, the seed, and the soil. Muna ang parable din eh. Parable of the sower, magpupugas. The parable of the seed, which is the word of God. And the soil. Ang soil ini is the different kind of hearts. Upat ka klase sa kasing-kasing ang naa dinhi gisulti sa Biblia. Muna dinhi. Doon ay gitawag og weeside. That means bantok kayo nga kasing-kasing, gahi nga kasing-kasing. Di makapenetrate ang seed. Na naman gahi, wayside ganino, dalan, adapis dalan, buto sabot gahi, bantok. Doon ay gitawag din na og stony places. Kasing-kasing nga batoon. Kung makatisok man og binhi sa pulong sa Ginoo, di pud mo gamot, nga naman daghang bato. Dili maka insaktog gamot ang usa ka binhi, usa ka liso. Then doon ay gitawag din ha og thorny soil. Thorny places. Abot pasabot tunukon. Tunukon nga yuta. Tunukon kasing-kasing. Wala nga kung doon naman po'y motubo, naapoy mo sabay siya tubo. Pero mga sampinit, maglibog ang tao, so may naani niya, pulong sa Ginoo o sampinit. O kaya, kining gitawag og wild nga trigo. Kanang pare-pareha na nagway niya ba? Muna yung doon ay usa sa mga parabol po din nga, nagtanom ang doon ay gipugas ay nitubo pero napoy isa nagtanom ang yawa po nagtanom po giha. So nagdungan og tubo. So di mailahan kung ay sa tinod ani managod anang farmer ka. Naay humay, napoy gitawag humay-humay. So di kay ka-differentiate asa may tunoy humay ani. Wala nga mahibal-an nimo na nga igdako di man ni humay ni. So manang iyon ana usahay. Pero kani ang iyang kwento is thorny places. Pasabot mga tunok sampiniton nga mga lugar. And doon ay gitawag og good ground, good soil, good heart. Mo ni siya ang gusto sa Ginoo. Mo ni ang makita sa Ginoo nga maging nakita niya nga mo ni fruitful ni nga tao ni mayo iyang kasing-kasing. Ang iyang pagdawat sa word of God sa binhi kay maayo ang iyang kasing-kasing nindot ang pagtubo sa pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now, in this passage ato makita din this parable, this verse nga itong gibasa, nabutang siya sa thorny places, pasabot tunokon nga lugar, tunokon nga kasing-kasing. Mana siya nga inserti, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word and the care of this world. Tungod sa mga care nining kalibutan sa kabalakan nining kalibutan yan siya, not only that, and the deceitfulness of riches. Choke the word. Choke the word. Buot pasabot mo o ato ng tagag-pagtagad, murag nalumos siya ba? Nalumos. Instead unta nga ang word of God itubo na to, mas ditubo pa man pagayo sa pinit. Ang iyang gipugas, natabunan. So na-choke ang word. O kung saan itabo, and it becometh unfruitful. Nakoy gitanom dito sa lote.
tanong ko ka ng marang, itong marang na dagugliso ba? Kung gikalot siya, pero ni taabon man ang dagtag asking sagbot, mo lang gyapon mo kasi wa siya katubo, mo lang gyapon pero ang dugaya. Wa katubo. Ano man natabunan siya sa sagbot. Napayuta nga okay klaro nga kuan kay balason, init kayo og so wa katubo. Mo na yung ana ang hitabo nining gitawag og word of God. So naging unfruitful. So it is frustrating, no? In my part, it is frustrating, ano man, bugay na kayo, wa itubo. Ang atong expectation when we plant, when we kung gusto man tamo ka og prutas, matanom ta, pero ma-frustrated ta kay kung atong gitanom di mo tubo, di frustration ang natabo. So wala gitawagin ha. It is frustrating in our part. Kung naatay na gilauman nga unta mutubo o tanom niya mamunga unta dili lang mutubo kay na sa natabunan sa daghang kayong mga sagbot. Mas dagko pa ang sagbot kaysa sa imong gitanom. So may mahitabo. So it is frustrating. Sa part sa tao ang unsay naka-frustrate saya ha? Isa niya na is the deceitfulness of riches. The deceitfulness of riches. So, doon na siya connection sa riches. Doon na siya connection sa wealth. Ang tao, ma-frustrate siya. Ang tao, ang pulong sa Diyos, dili makatubo sa iyang kinabuhi nga naman, tungod sa deceitfulness of riches. Na, amo ni imong buhaton. Wa na kay panahon sa pulong sa Ginoo, hindi mo katubo ang pulong sa Ginoo nga naman. Kay ang sulsul sa demonyo, buhatan ni para mo may lunaryo ka. Sige, sakripisyo gyud. Tudo. Daghan siya ipabuhat sa to mga walay kalambuan ni makita sa ato ang spiritual na kinabuhi. Ano man, possible nga ang word of God wala nakatubo og insakto din ha. Why? It is because na fell siya sa gitwag thorny places or ang buto sa buti na the deceitfulness of riches mitabon sa pulong sa Ginoo. Mo'y overwhelmed sa pulong sa Ginoo, na drown ang pulong sa Ginoo, na lumos ang pulong sa Ginoo, wa katubo. O connected siya sa gitawag og wealth and or riches. So munay pahimang sa Ginoo. Do not trust this uncertain riches and wealth. Number 5, ato makita din number 5. Those who trust in riches will be in danger of falling, failing, favoring, and prostrating. In number 5, ato makita din will be in danger of forgetting. So doon ay tendency nga ang tao ma-amnesia o maging malimtanon. Muna ang di gusto sa Ginoo nga may tabo sa tao. Ito na, is it true? Pwede ba may posible nga naman gisulti sa Biblia. Let's look at Deuteronomy chapter 8. Ano diya? Kung di siya tinuod, di siya isulti sa pulong sa Ginoo. That means yung gisulti din so doon ay tendency, doon ay possibility nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. That is why it is a mere warning. Warning siya sa Ginoo na dili pwede natong i-take for granted. Deuteronomy chapter 8, yun ang pulong siya. Verse number 10. Chapter 8, verse number 10. It says, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Verse number 11, here's the warning of God. Beware. Yan siya. Gipuno ka sa Ginoo, gipakaon ka insakto sa Ginoo, nanagko ng lawas, nanambo ka,
ano man, ipagkaon kasi Ginoo, pero doon na siya pahimangno, doon na siya warning, beware, ang sisulti niya, that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I command thee this day. 12. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses, nakapatukod ka gidot gibalay, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. This is a warning. It is God's warning to the Israelites people, to the Jewish people, nga iyang gikuha gikan sa Egypt, idala niya sa promised land, isaara niya nga i-bless niya sila, o iyon siya diha, muni inyong bantayan. Nakatukod na mong gindot nga mga balay nga inyong pagapuyan, mudaghan ang inyong salapi, mudaghan ang inyong mga kahayupan, kana siya nga mga kahayupan, pwede nimo nang ikuan karon sa mga kabtangan, o kaya mudaghan ang imuhang gitawag og gold, yung siya imong bulawan, yung siya sito it, na dili mo pahitaas ang imong kasing-kasing, dili maging punos garbo ang imong kasing-kasing. Kaya moingon ka na nga, ako'y nakakuha nining tanan, tungod sa akong kusog, akong inangkap, dili ingon ana. Iyon sa pulong sa Ginoo, hinumdumi kanunay nga ang Dios ang nagdala kanimo gikan sa Ehipto dinhing dapita. Atong hinumduman kanunay in our Christian life, atong hinumduman kanunay nga sa atong kinabuhi siro ta tubangan sa Ginoo. Salamat na lang ta, pasalamat ta nga gikuha ta sa Ginoo gikan sa kalibutan, gidala ta niya tidud aday nga kaluwasan, ug mao na ang atong sitwasyon karon, luwas kita tubangan sa Ginoo. Unya, di nato nakalimtan nga dili na sa ato ang paningkamot, Ginoo ang naghatag sa itong kalawasan, Ginoo ang naghimo sa itong kalawasan. Wa tay kapanginambog ini. This is a warning sa mga tao nga mga tao nga naas under the law. Pero how about sa ato ang mga Kristohanon? This same ingon ang pulong siya, do not trust these uncertain riches. That's why Paul said, do not trust these uncertain riches. Why? As part sa ito ang gitawag lesson, as part sa ito ang mga pwede na itong tagaag, dako kayo nga lections kinabuhi ang hitabo sa mga Hudiyo, mga Jewish people. Dunay tendency, dunay possibility nga ang tao makalimot sa Dios. And daghan yung anak nga tao karon, ang gipanalanginan si Ginoo, kalimot na si Ginoo. Unay pait. Ang panalangin dili siya unta dapat maoy mo palayo nato sa Ginoo, kundi ang panalangin mao unta na siya maging motivation nato nga magpaduol pagito sa Ginoo. Kay nakita nato nga nagpanalangin ko sa Ginoo sa diyang na ako nagpaduol ko niya. Ang hitabo sa Kristohanon ligtat, the more nga gi-bless, the more nagpalayo. Dapat pili nga nana. Dapat the more nga gi-bless kita sa Ginoo, the more kita magpaduol sa Ginoo. Why? The more ka nga i-bless, the more ang yawa maningkamot nga tagakon kaniya. Munay kamatuoran diha. Now karon kung nagpalayo ka sa Ginoo, the more kang i-bless, the more kang nagpalayo sa Ginoo, the more nimong gitagaan og space ang demonyo. The more kang gi-bless sa Ginoo, the more kang nagpalayo sa Ginoo. So the more pud ang yawa nakakitag higayon or panahon or espasyo. Pwede kang ipalayo pagid niya. Munay posible nga may tabo sa tao. And that moment, nga magsugod tigpalayo sa Ginoo, that is the starting point nga pwede na tang makalimot sa Ginoo. Munay lisod, may danger nga kana kung makalimot na to sa Ginoo. And always remember, when the consequence sa ato ang decisions kinabuhi, mo na gani ang itugot sa Ginoo, manay lisod kayo nga
sayang, sayang. Manang ko yung tanga ang pagmahay bigid maguna. Manang nga ang warning sa Ginoo, salamat nga dunay pulong sa Ginoo nga mag-remind ka nato, maghatag nato warning. Na-feel nato nga muna na ang ato ang sitwasyon. So doon natay gitawag og possible nga mo. Uy, muna akong sitwasyon. Padol ko balik sa Ginoo. And number 6 ito makita din ha. Those who trust in riches will be in danger of fighting Is there a possibility? Yes. Taghang ganyan simbahan nag-away tungkol sa property. Simbahan ha? Tawag nga simbahan daw. Mag-away ko man gani tungkol sa propiedad. Wala nga. Dapat kita as we approach in class sa gituwag og pagtulunan. We must have an open heart, an open mind sa mga issue. Ano naman? Kaya importante kayo ni siya. Nganong kasagaran ingon ani ang resulta dunay away. It is because of man's greediness, no? Kining pagkahakog sa tao. Ang pagkahakog sa tao walay katagbawa na. Tanaw to, Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse number 15. Kung ang pagka-greedy sa tao na gani ang patigbabaw, walay tambal yan. Ang milagro ng si Ginoo ang naa diha. Pero yun dira, Luke chapter 12 verse number 15. It says, and he said unto them, take heed. So that word, kana siya nga pulong, dako kana bugat na. Ano man? Pag mayon na gani ang pulong sa Ginoo, take heed, bot pasabot. Dapat careful na kita. Dapat mag-amping ta, magbinantayon ta. And siya, take heed. And siya, and beware of covetousness. Covetousness. Ang pagkahakog sa tao. Once mo na mo patigbabaw ang kahakog sa tao, bisag unsa na. Wala na pili. Na sa katao nag-claim nga Kristohanan ko na siya, pero pag-abot sa sugal des Pilipinas, tikom ang baba. Ay pagbulotan man sa presidente, dapat i-separate na ako ang personal belief sa ako ang work. Oy, undang din ha sa mong trabaho. Ha? Kung tinud-anay kang Kristohanon, pahawa diha, biya diha. Pamatud diha ang imong presidenteng gialagaran nga di nako na kinahanglan na posisyon. Why? This is my belief, this is my conviction. Di ko gustong sugal sa Pilipinas. Ang itaglain, nga mo imo i-assign kay mustan ko sa akong conviction. Can you imagine? Set aside ang iyang conviction. Gidawat niyang Christian sa iyang gialagaran nga amo. Kanya imagine na. O, di nanunod ang illegal nga sugal din hindi mong legal. Mga hinungdan tong mga tuhanan, mga wanted to sa ilang lugar, nanunod din sa Pilipinas. Ano problema sa tuwang gobyerno? Bahala og dautan ng mga tao diha, basta ang una-una makakwarta ta. Mao na importante makakwarta ta. Mao nay kasing-kasing sa taong greedy. Kadagag mga possible nga source of income, ha? Na pwedeng kakwartahan, anha juga anang dinimonyo nga. Grabe, ya, uting kay karon ano man. Naata ng violente, naata ng krimen. Konektado.
Isa man siya, sulti-sulti lang di ni sulti-sulti, kamatuoran siya, nahitabo sa atuang nasod. Konektado ang droga, konektado ang torture, konektado ang murder, tanang krimen na diya. Tungod lang sa pagka-greedy sa tao. Among gusto kwarta. Ay pasanginli ang pandemic anang time, mo pay pandemic anang time. Ang pandemic sa Pilipinas 2020 lang naabot. Kanang sugala na niabot na 2016, 2017. Ay din ito pasangindan ng pandemic na naman 2020 pa ng pandemic dia. Mo na ang tao greedy. Magpinatyanay. Tungod sa pagkahakog. Tungod sa kahakog. Magpinatyanay. Daghan ka na ang mga isyo, daghan ka na mga pangitaboy yung nana. Mga parenti mag-away tungod sa kahakog. Igsoon mag-away tungod sa kahakog. Kaya dili pa. Ako aning bahay nini. Di pa. Magpinatyanay. That's reality. Ano man? Gisulti sa Biblia man God. Kung di ta magtuon sa Biblia, patay makuha nga pagtulunan. But according sa itong gibasa, take heed. And beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Why pagkatagbaw ang tao sa tanan niyang maangkon sa iyang kinabuhi? Why pagkatagbaw ang tao? That's why ang Ginoo nagpahimang no, magbantay kamo, magmatngon kamo. Take heed and beware of covetousness. Fighting. Country to country, away. Ang sa hinungdan, boundary. Ang sa hinungdan, resources. Ang sa hinungdan, mga minerals. At ang nasod, gustong ilugon. Ay gustong sakop sa tuang nasod. Sa hinungdan, resources. Mga minerals, mga sa panahon bandya. What is that? Wealth. Nag-involve of wealth. Barrels of oil. Nga naa din ha. Nang gustong sakupo ng atong nasod. Sa hinungdan, bahandi. Mauna, nung doon ay kagubot na may tabo. Nga nung doon ay kagubot sa umabot nga panahon, ang nasod sa Israel, gubaton sila kasi sila ay pinaka daghan og minerals nga sa umabot ng panahon. Kanang ilaha diya, sila ay pinakaubos. Tanan-tanan nga minerales sa ilahang mga neighboring countries, suyop na sa ilang tanan. Ano man, sila ang pinakaubos diya. Sila ang pinakadako og mga minerals. Dato po na sila, dato na sila. Ihatag na sa Ginoo, gisulti sa Ginoo. This land floweth with milk and honey. Doon ay daghan din nga mga deposits ng mga minerals. Sulti sa Biblia na. Muna ilang awayan sa umabot nga mga panahon. Sa hinungdan, wealth. Na Ginoo bantay mo, ano man. Dahil tendency na kung kana ang iyong saligan, kana ang mo patigbabaw, kana ang control, doon ay tendency sa panag-away natin kita. Number 7. Those who trust in wealth or in riches will be in danger. Number 7. Of frightening. Dunay gitawag tendency, dunay possibility nga moabot sa usa ka tawo ang kahadlok. Kung anong dunay kahadlok nga moabot, actually di na siya sa atong panahon maybe, but this is for the tribulation people. At makita din, this passage talks about the tribulation people. Pero, kasi, pwede nang may tabo sa itong kinabuhi karon. Nga mo imong gisaligan, kining kwartaha, gisaligan, mo imong gisaligan, nga mo luwas sa imong panginahanglanon sa umabot nga panahon. Pero,
ang purpose nga nung naana dili magamit. Mo na nitabuan ng mga tao dali tanawon to. Nagsusop na siya sa mga tao nga naa sa gituwag og last days. James chapter 5. James chapter 5. It talks about it is a tribulation passage. Verse number 1 to verse number 3. Yun diya. Go to now, ye rich men. Kaysa exalted diri. Sa others din ye rich men. Mga taong mga dato. Usually, ang tao karon nga mga dato kasagaran, mga Jewish people, kasagaran diya sa Amerika, na ay dugo nga pagka-Hudiyo. They said nga si Trump is doon na siya Jewish blood. So mostly sa mga tao na sa Amerika, kanang mga dagko nga mga businessman din ha, and even sa mga Hollywood yung mga kuan din na, ang masikat ng mga tao, doon na sila link sa pagka-Hudiyo. So, rich people. Pero si sulti din go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth eaten. Yun sila, your gold and silver is cankered. No? At pasabot, o sa tao na, na-cancer. Ang na-cancer na tao, hinahinayon kag ut-ut. Ang cancer mo hinahinay ut-ut sa tao. May imong your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. So it speaks of the last days. It speaks of the tribulation period. Okay? This is a tribulational passage. Tribulation passage. So, ang sabot-pasabot nga na, ang imong kwarta nga imong gitigom, bahandi nga imong gitigom, for that purpose, nga makatabang nimo. Pero sa nitabo, di na siya makatabang nimo. Unay tuyo, nagtigom ang tao para someday makatabang saya ha. Pero how about kung ang kwarta di na makatabang nimo? Kuyawan ka. Marabag ang imong kwarta, wanay bili. Wanay pulos. Yan naman in the tribulation passage at the tribulation period. What's the use of your money? Kung wa man kay tatak sa 666, hindi ka kapalit. What's the use of your money? Your riches? Kung wa kay tatak sa 666, hindi ka business. So, mahimong useless yung pulong sa Ginoo. Gusto kong walagad sa Ginoo, pero di ko makalagad sa Ginoo, kay kung walagad ko sa Ginoo, di ko kabalat, di ko kapalit, di ko ka business, di ko ka himo sa kong merchandise, di ko ka patigayon. So, ang imong kwarta nga, tuon mong muni akong saligan, dili mahimo nga naman. Sa anak nga time, lisod. Either you serve God and deny the mark of the beast, or deny God and accept the mark of the beast. Muna na yung mga choices sa tribulation period. Pero actually, di tadiha, di man ta para din ha. This passage mo ni siya, ang pasabot ka na. Now, dili siya doctrinally para na to. How about kung sa tuwang personal application yan ha? Pwede na imo ma-apply personally. O tigom tag kwarta, grabe tigom o kwarta, sa umaabot na panahon, ang imong kwartang tigom, di na pwedeng mapuslan. Useless. Grabe pa man imong salig nga, pining kwartahan ni makatabang na kung sa umaabot ng panahon. Himan-himan. Di gidi ay. Naon sa'yo kasi may tabo. Pride. Kabing kakuyaw. Nga naman. Kaya ang imong saligan, kwarta.
instead the living God. Muna yung si Pablo sa ato ang gibasa ganina. Charge them. Balik sa ato ang gibasa, muna ato ang pinaka-solusyon din eh. Matong dawaton ang gihatag nga warning ni Apostle Paul. Ang insulti din is charge them. Verse number 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Ano naman ang possible sa kalibutan? Labi na sa pangidaron sa tao, magkasakit ang tao. Kung ay sakit-sakit. Ano ba nagtigom? Kaya para inagabot o katiguang, inig-sakit-sakit na ka, kwarta, okay na, o problema na. Pero kung na imong kwarta, di na makatabang sa imong sakit, wala, gyapoy pulos. Pero kung naa ka sa Ginoo, ano man, kung naa ka sa Ginoo, bisag doon na kay sakit, nagsalig ka sa Ginoo, ikaw na ibahalas kong kinabuhi, Lord. Wala ko ani. Pero, kanang kinabuhi ba nga? Huwag giantos. Huwag gipaantos Ginoo. Kanang mabiha ng kinabuhi, nag-antos. Patin pa ito na. Ano nga? Kung mabot ang ritsong rapture, okay na tayo. Ano naman? Di ito maagi kamatayon. Pero, ang ato din, ang punto din is, asa taripit mo salig? Una ang pangutana din asa mataripit mo salig man? Sa bahandi, nga giingon ni Apostol Pablo, uncertain? Or sa giingon ni Pablo nga, living God? Mura na ang question diya nga, tagaan na ito pagtagad. Now, kini, nag-iskot siya bahandi, nag-iskot siya og kwarta, how will we respond about this dangerous warning nga gihatag sa Ginoo sa tuwang kinabuhi? Nga naman, kung nining kabuntagon, especially sa tuwang, kung na makita sa itong podcast nini, kini number 2, atong gisgutan, kung babag ni siya nga, pwede tang makadawa or makaangkon sa kaluwasan sa tuwang dispensation of grace. Now, kung babag ni siya, aron ikaw mosalig sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, na imong pasulya, may paywa kay bahandi. May paypurdoy kang dako nga pwede kang mosalig sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, kaysa kung doon na kay bahandi pero di ka mosalig o babag siya nga maakaangkon tang kaluwasan, perting paita na. Nga ingon sa Biblia, ang warning niya to sa iyang pulo. Unsa may pulos, tanaw to sa katapusan din sa Mark chapter 8. Ano yung pinaka-crucial part sa kinabuhi sa tao? It is between sa physical world and sa spiritual world. Konektado na siya sa kaluwasan na to. Unya, kung diri sa kalibutan, ang babag sa tuang pagkabaton sa kaluwasan, ang atong bahandi, mo ni ang gihingon sa Ginoo. So Mark chapter 8, verse number 36. Iyon sila. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world? In other word, he has that wealth. Tag-iya sa kalibutan pinakadato karon nga tao sa kalibutan, magdi naman siya si Bill Gates, o si Bill Gates man, sige. Sa si Bill Gates nga pinakadatong tao sa kalibutan. So siya ang pinakasikat sa una, year 2000, atong time, sikat siya, ano man, pinakadato siya. Pero bisag ikaw pa ang pinakadato sa tibok kalibutan siya, what shall it profit to you? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa may pulos, maangko ni mo tanang kabtangan sa kalibutan, unya ang imong kalag padulong sa impyerno. Nga naman, bahandi sa kunay kasulti, usa siya sa mga hindrance nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Nga naman, mo ay gisaligan sa tao. Instead, si Kristo ang saligan, ang gihimo ni Kristo sa Jesus sa krus Kalbaryo, ang iyang pag-ula sa iyang dugo, ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanaw, ang saligan niya aron sa iyang kaluwasan, dili ang kwarta. Ang kwarta na. Pero ang pahimang sa Ginoo unsay pulos,
maangkon nimo ang tibok kalibutan, pero ang imong kalag padulong lang man sa kalaglagan. Verse 37, or what shall a man give in exchange for his soul? O sa may iyang exchange sa iyang kalag. Gipakita din nga even the whole world nga imong maangkon dili pwedeng ika-exchange sa imong kalag. In other word, walay butang sa kalibutan or ang tibuok kalibutan dili pwedeng ikabayad sa imong kalag. Kay ang pwedeng dawaton sa Ginoong bayad sa silot sa imong sala or bayad sa imong kalag, kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kana kung imong saligan ang unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, maangkon nimo ang kaluwasan nga tinud-anay. Siguro nga kaluwasan o kaluwasan nga walay pagkatapos, walay katapusan. Dili itong kaluwasan nga maputol-putol, kundi siguradong kaluwasan nga walay katapusan.